But sir, I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. No. Right, but he also mentioned yesterday that it was that the ICC is guilty of graft and corruption for accepting the money. First po, I want to correct your predicate. There is nothing in the affidavit. And also, I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Hindi pa man pumapasok sa korte o kahit sa anumang formal na investigasyon ang mga paratang ni DDS Attorney Levito Baligod na tila ini-enjoy ang kanyang 15 minutes of fame laban sa ilang personalidad tila nagkabuhol-buhol na agad ang kanilang lousy script. Pero heto na nga si Baligod, nagtungo na sa Office of the Ombudsman para isubmit daw ang affidavit ng sinasabing 18 former Marines na ilan umano sa kanila ay hindi naman naging miyembro ng Philippine Navy at dishonorably discharged pa. Nirefer namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na merong offense na nakumit at ang mga napangalanan doon ay maaaring guilty sa mga offenses na ito. Ano ang mga offenses na ito? Ito ay mga pupwedeng violations ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number 2, yung Republic Act 6713 na nagbabawal na tumanggap ang mga opisyal ng kahit anumang regalo at kailangang ang isumite nilang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay dapat totoo at hindi falsifikado. Ayon sa affidavit at testimonya na hawak niya, nag-deliver daw ang mga dating Marines na ito ng mile maleta o manong pera sa ilang politiko, ICC members at iba pang personalidad. Ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Pero gaya ng nabanggit natin, hindi pa man umaabot sa ombudsman o anumang korte ang mga alegasyon, nagkakabuhol-buhol na ang kwento ni Ka Levi Baligod.